Dyan. Yan. Sabi mo, talagang namiss kita. Namiss kita. Praise God. At palakpakan din natin Panginoon ang ating Panginoon. Come on, palakpakan natin siya. Why? Kasi nandito yung ating tatay sa Praise Nights Network. Tatay Loy. Praise God. Salamat po, Tatay Loy. Praise God. Sa mga pastora ng Praise Nights Network. Yan. God bless po sa ating lahat. Huwag na po natin patatagalin. Handa na po ba tayong makinig ng Word of God? Sa lyrics pa lang, talagang puspos na tayo. Paano pa kaya itong Word of God na to? Okay, amin po ba? Handa na po ba tayong makinig ng Word of God? Nananabik ba kayo na muliting marinig ang ating pong mentor from all the way from GTC? Handa na ba kayo makinig ng Word of God? Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon sa ating pong Tatay Rafi. Praise God! Praise God! Magandang gabi po sa inyo. Come on. Good evening, everyone. Tingnan nga lamang po natin ito, 2 Kings 15, verse 1 and 2. 2 Kings 15, verse 1 and 2. Sabayan niyo po akong magbasa. In the 27th year of Jeroboam, king of Israel, Azariah, pakisabi po ng malakas, Azariah. Ang ibig sabihin ng Azariah ay Yahweh helps. Kasi po yung salitang, yung Yah ay kagaya nga po ng pinapaliwanag ko, dati pa ito ay shortcut ng Yahweh. Yun naman pong Azar ay He help. So, or in short, pag sinabing Azar, ang ibig sabihin po niyan ay help o kaya tulong. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung mukhang nakakatulong. At i-encourage nyo naman, sabi mo, alam mo, nakaka-azar ka. Okay, ano po ulit ibig sabihin ng Azariah? Yahweh helps, no? Ang Panginoon ay tumutulong. So tignan po natin, tuloy lang natin yung verse. Sabi niya, Azariah, the son of Messiah, king of Judah, began to reign. He was 16 years old when he began to reign. And he reigned 52 years in Jerusalem. His mother's name was Jecoliah of Jerusalem. Yun po, mapansin nyo po, ang daming iya. Di ba yung tatay niya, Amasaya, yung nanay niya, Jecoliah, yung kanyang mentor, si Karaya. Ano po, kasi nga po, napakahalaga nga po talaga sa kanilang buhay yung pangalan po ng Panginoon. Kaya ngayon nga po, pag po, hindi talaga pwedeng tanggalin si Yahweh sa buhay natin. Amen? Hindi talaga pwedeng tanggalin ang Panginoon sa buhay. Right? Halimbawa nga, yan, yung Azariah na yan. Pag tinanggal mo yung ya, o di asar na lang. Right? Halimbawa, yung binaya, pag tinanggal mo yung ya, o di bini na lang, salamin-salamin. No? O mas matindi yung Isaiah. Pag tinanggal mo yung ya, ice na lang, ice cream yummy, ice cream good. No? So ganun na lang tayo, no? Hindi po pwede talaga. Ano? Pero anyway, let's focus on Azariah, na sabi nga po, ang ibig sabihin nito ay tulong. Pakisabi ulit ng malakas, tulong. Naniniwala po ba kayo, kailangan natin ng tulong? Itong si Azariah po nakaranas ng mga matitinding tulong ng Diyos sa kanya. Tingnan nyo po yung pagkakasabi pa lang. Siya po ay nagsimulang maghari nung siya ay 16, napakabata. Parang kapag ganong edad, mahirap magtagumpay. Tama? Pero tignan nyo naman, tumagal ang kanyang paghahari. Actually, ang alam ko, siya pa nga yata ang pinakamatagal. No? Pinakamatagal, o basta isa sa pinakamatagal na naging hari ng Judah. Bakit? Inabot ba naman ng 52 years yung kanyang paghahari? So 16 plus 52, ilan yon? 16 plus 52, ilan yon? 68, tama? Namatay siya at the age of 68, pero grabe naman talaga yung tagumpay ng kanyang paghahari. Why is that? Kasi po, hindi lang niya ito pangalan, yung tulong ng Panginoon, kundi katotohanan sa kanyang buhay. Kaya napakahalaga sa buhay, maghanap tayo ng tulong. Amen? Pakitignan yung katabi, pakisabihan, seek help. Anong klaseng tulong? Number 1,
marvelous help. Pag isabi ng malakas, marvelous help. Pag sinabing marvelous, ano po ang ibig sabihin niyan? Napakatindi, supernatural, napaka-espesyal na tulong ng Panginoon sa ating buhay. Why did I say marvelous help? Kasi po, makikita nyo, 2 Chronicles 26 verse 15, sabayan nyo po ako ulit magbasa, sabi rito, in Jerusalem, He made machines invented by skillful men to be on the towers and the corners, to shoot arrows and great stones. Kung nakakakita po kayo ng mga pelikula nung mga tungkol sa unang panahon, di ba yung mga machine nila, na siyempre hindi naman di gasolina, no, pero yung mga catapult, halimbawa, di ba, yung mga naghahagis ng mga bato na nag-aapoy, yung mga ganyan, no? So mayroon siyang mga ganon. Tapos ano po nakalagay? Sa last sentence, and his fame spread far. For he was, come on, ano raw? Marvelously helped till he was strong. Ano raw po uli? He was marvelously helped. Pakisabi ng malakas, marvel. Anong naiisip nyo pag sinabing marvel? Sige, ano naisip nyo? Iron Man. No? Ganon. So mga superheroes. O sige, sino mahilig sa superheroes dito? Okay? O sige nga, hulaan nyo kung sino to. It's a bird. No, it's a plane. No, it's Aladdin on the flying carpet. No? O hulaan nyo kung sino to. Tarzan. No? Ang hihina nyo pala no? Okay, pero pag sinabi kasing Marvel, di ba yung nga niisip natin, ito nga, siyempre sikat yung mga marvelous heroes. Pero patulan lang natin yan. Sa totoo lang, nakakatulong ba yung mga yan? Nakakatulong ba? Nakatulong? Okay? Halimbawa, ikaw ay magpo-propose, wala kang pambili ng engagement ring, pinahiram ka ba ni Thanos ng isa sa kanyang mga rings? Come on, nakatulong ba? Come on, ikaw ay late na, papasok ka sa trabaho, at ngayon nag-book ka ng Grab at ang dumating si Batman at dala ang kanyang Batmobile, no, para hindi ka malate. Come on, o kaya nag-book ka ng angkas, dumating si Robin, dala ang kanyang motor. Pero pag ganon, of course hindi. Tama? Magpapatayo ka ng bahay, dumating basitor at martilyo niya ang ginamit, no? Para ang tibay-tibay at ang bilis ng pagtayo ng bahay. Hindi rin, right? Nag-apply ka ng visa sa US, dumating ba si Captain America at tinulungan ka para magkaroon ka ng 10-year multiple visa, no? Hindi rin naman mga wala naman silang kwenta, wala naman talaga silang naitutulong. Tama ba mga kapatid? Bakit? Kasi nga kathang isip. Pero iba si Lord. Ang Diyos na pinag-uusapan natin, totoong-totoo siya, hindi siya kathang isip. Kailangan maintindihan natin, pag nagbabasa tayo ng ganitong mga verses sa Bible, hindi tayo nag-uusap lang dito ng mga gawa-gawa lang ng tao, ng kung ano-anong mga kwento-kwento lang. Ito ay kwento ng totoong buhay na nakaranas ng totoong Diyos. Amen? Na makapangyarihan sa lahat. At naniniwala ba kayo, ang Diyos ay talagang nagbibigay ng matinding mga tulong sa buhay. Amen? Of course, make no mistake about this. Si Lord po, tinutulungan naman talaga tayo. No? Hindi mo man mapansin, hindi mo ma-appreciate, si Lord talagang andyan yung tulong niya sa atin. Actually, wala ka rito ngayon, wala ka sa pamilya mo, wala kang trabaho, kung walang tulong ni Lord. Tama? Tama po ba? Isang tanggal lang ng Panginoon, ng biyaya niya sa atin, ng tulong niya sa buhay natin, patay tayo, yari tayo lahat. Di ba po? So, mabait lang talaga si Lord. So, lahat tayo nakakaranas ng tulong ng Panginoon. Pero ang pinag-uusapan nga natin dito ay yung marvelous help. Hindi lamang yung common help. Hindi lamang yung karaniwan na tulong. Okay, naranasan natin lahat. Naranasan ng katabi mo. Pero pwede ba mag-desire naman tayo, Lord, gusto ko ng marvelous help. Come on, sinong gusto ng ganon? Come on, sinong gusto ng ganon? Marvelous help. Halimbawa sa marvelous help, like ikaw ay nanliligaw, no? Iba pag mayroong marvelous help. Amen? Amen? Pag walang marvelous help, baka sa 10 niligawan mo, 12 na ang nambasted sa'yo, no? At least G12, no? Pero, pag may marvelous help, hindi ka pa nagpapakyut, sinagot ka na. Pwede ba yan? Pwede ba yan? No? Sa pag-a-apply sa trabaho, hindi ka pa nagsasubmit ng resume, tanggap ka na. No? Pwede ba yan? Come on, no?
I mean, iba-iba yung mga tulong ng Panginoon sa buhay natin, tama? Sa church po namin ay yung isa sa mga leaders po namin, pogi naman siya, kaya lang ay hindi ho siya katangkaran. Actually, maliit pa nga ho siya sa akin. Ano po, ang napangasawa niya, yung isa sa matangkad namin na pinakamaganda namin sa church, na pinaka-active din namin sa church, na magaling din naming worship leader at cell leader. Ano po, so yung napangasawa niya, ano, siya mismo, nung nanliligaw pala siya, hindi siya siguro, nagbakasakali lang siya. No, parang suntok sa buwan. Pero hindi niya akalain siya ang sinagot at sila ang nagkatuluyan. Kaya nung araw ng kasal, sabi niya sa kanyang panata, sa vow, binanggit niya, sabi niya, may himala. No? Pagkitingin ng katabi, pakisabihan, may himala, bebe. No? Pag naghimala si Lord, humanda ka. Amen? Amen? Meron pong isa pa, pagdating naman sa hanap buhay, meron po akong isa din sa mga alaga, na noong 2019, bago mag-pandemic, parang September yata, nag-bless kami, nag-dedicate kami ng kanyang business, yung aesthetics, no? At pagdating ng 2020, alam nyo na, March, nag-pandemic, right? So nag-pandemic. So isip-isip ko, siyempre hindi nakikita yung mga tao noon. Hindi rin kami gaano nagko-communicate. Hindi, parang ayaw ko ring mangumusta, no? Kasi baka negative lang din isasagot, no? Kasi iniisip ko talaga, yung panahon na yon na kaka-start ng business, tapos ito, bigla na lang nag-pandemic, iniisip ko, kumusta na kaya yung dinedicate ko, yung binless ko, pinag-pray ko, na clinic, na business. Iniisip ko, baka nagsarado na, baka nagka-lugi-lugi na. Oo nga naman, paano ka nga ba naman, yung ganong klase ng business, aesthetics nga eh. Di ba, paano kang magpe-facial kung bawal ang face-to-face? Alam nga namang online. Tama? Sige, tirisin natin tagyawat mo online. Ganon. Paputiin natin kili-kili mo online. Tanggalin natin peklat mo, i-laser natin online. Ganon? Of course, wala. Right? So, inisip ko, wala nangyari. Aba, during pandemic, yung 2020 hanggang 2023, actually, hanggang sa mga nitong mga at mga itong mga lately pa, no? Bigla na lang akong tinatawagan, Pastor, pwede po kayo, bless natin yung clinic namin sa Ortigas, i-bless natin yung clinic namin sa ganito, no? At, grabe, panahon ng pandemic, nag-expand. Totoo po, talagang doon pa sila lumago at grabe po talaga. Sa ako po talaga, masasabi ko lang talaga, marvelous help yung tinanggap nila sa Lord. Kasi ang dami namang nagbi-business ng ganyan, pero grabe po talaga yung kanilang tagumpay. No? Kahit nga yung mga kapatid niya, nakapareho niya ng business, naungusan niya po talaga. So ano ang tawag doon? Marvelous help. Pakisabi ng malakas, marvelous help. No? Ngayon, kaya nga, ang dami niya, ilan yung mga branches na niya sa SM North, SM Manila, no? Bakit? Ang masasabi ko lang po talaga dyan, marvelous help. Pakisabi na malakas, marvelous help. No? Iba kapag tinutulungan ng Panginoon. Amen? Sinong gusto na marvelous help sa buhay? Come on, sinong gusto na marvelous help? No? Naniniwala ba kayo? Kaya pa tayong tulungan talaga ng Panginoon ng higit pa sa nararanasan natin ngayon sa Kanya. Come on. Kasi po, alam niyo sa buhay at sa ministry, dapat makita natin na, teka muna, hindi pa tapos si Lord sa buhay ko. Baka mamaya ay marami pang planong gawin ng Panginoon, may matindi pa siyang gagawin, kaya lang minsan tinanggap na natin na hanggang dito na lamang po tayo. No? Pakitingnan ang katabi po, pakisabihan, hindi ka hanggang dyan lang. Marami pang kayang gawin si Lord. Amen? Amen? Maaring nasa negative ka na kalagayan, nasa pangit na kalagayan, malungkot na kalagayan, somehow sumusuko ka na. Pero hindi, teka muna kapatid. May kaya pang gawin ng Panginoon at kaya kang iangat mula dyan. Kahit nasa baba ka, kaya kang iangat ng Panginoon. Amen? Maaring yung buhay mo parang ano na lang, common lang, karaniwan, at minsan tanggap na natin, okay na to, pwede na to, pero hindi rin. Kasi kaya ka pang mas iangat pa at tulungan pa ng Panginoon. I'm speaking about many areas of your life. Magkasama na po dyan yung family, kasama ang ministry. Iba po talaga pag mayroong marvelous help ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Amen? Sino nagdi-desire ng ganon? Di ba may kinakanta tayo? Of course, ang context ng kanta ay tungkol sa presence ni Lord. Di ba? Yung manifestation ni Lord, yung sabi niya ay, leave me astounded, leave me amazed. Di ba? Tungkol sa presence ng Panginoon na mas maranasan pa nawa natin.
Pero alam nyo, ginagawa kong prayer yun kahit sa ibang area ng buhay. Sabi ko, Lord, leave me astounded pa sa church, leave me amazed. Ipakita mo pa yung mga matitinding gawa mo, gulatin mo pa ako, Panginoon, pahangain mo pa kami, Lord, ipakita mo pa yung mga bagay na kahit di namin ini-expect, kahit di namin ma-imagine, kasi kung gugustuhin ng Panginoon, kaya niyang gawin sa mga buhay natin. Amen? Come on, amen po ba? No? Kaya nga po napakahalaga po ito. Alam nyo, si Pastor Cesar, napapansin nyo, na kapag siya nagko-conference o dumarating dito sa Pilipinas, mapapansin nyo hindi siya gaanong nagtuturo kung ano ang mga dapat nating gawin. Tama? Hindi naman sa ibig sabihin wala tayong dapat gawin. Pero kasi ang emphasis niya, yung tulong ng Panginoon. Kaya yearly yan. Tuwing pagtayo niya sa stage, ano ang kanyang sinasabi? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Amen? Amen? Narinig nyo ba yun? Narinig nyo kay Pastor Cesar? Bago kayo maglulundag? Bago kayo gumaganon? Di ba narinig nyo yun? Sabi niya, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. No? Ang Panginoon talaga ang ating saklulo. At pag nagpe-pray siya, narinig nyo? Pag nagpe-pray siya, lagi niya sinasabi, ayuda mi, Senyor. No? Ayuda mi, Senyor. No? Sino mahilig sa ayuda dito? No? Di ba? Pero ang ayuda na kailangan natin, ayuda ni Lord. Amen? Ayuda mi, Senyor. At sabi naman ni Jorge, of course, help me, Lord. Amen? Amen? No? Tulong ng Panginoon, napakahalaga. Sa ministry, sa ating personal na buhay, napakahalaga talaga yung tulong ng Panginoon. Alam niyo si Sicaraya, di ba meron siyang matinding project, no? Ang project niya noon, maitayo uli yung templo. Para sa kanya, napakahirap na project, na napakahirap na gawin. Kahit si Nehemiah naman, para itayo naman yung pader. Tama? Tama? Ng Jerusalem. Napakahirap ng mga pinapagawa sa kanilang Panginoon. Sa kanilang kapanahunan, parang malabo. Pero anong sabi ng Panginoon sa Zechariah 4 verse 6? Anong sabi ng Panginoon kay Zechariah? Not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Alam niyo po, dapat ganun ang paninindigan natin sa buhay. Especially sa gawain ng Panginoon, dapat ganun lagi ang paninindigan natin. May pinagpipray ka para sa pamilya mo, well, lagi pong ipagpray, not by might nor by power, but by your Spirit. Panginoon, di talaga to sa kakayahan ko. Hindi talaga to sa lakas ko, kundi sa gawa ng iyong Espiritu. Amen? Alam niyo, napatunayan na po natin yan. Kahit nitong nagdaan na pandemic, po pwedeng dumami ang church dahil sa skill, dahil sa system, pero kung hindi dahil sa Spirit, nawawala rin. Right? Hello, maliwanag po ba? Kahit na anong galing po natin, kung hindi dahil sa gawa ng Espiritu, masasayang lang po yung mga pinagpaguran po natin. Kaya pinakamahalagang kailangan natin sa buhay natin is the help of the Lord. Amen po? Okay, sige po, basahin ninyo ito 2 Chronicles 26, 3-5. 2 Chronicles, kanina ang binasa natin ay 2 Kings, tapos lumundag tayo sa 2 Chronicles 26:15. Ito, 2 Chronicles 26 pa rin. Basahin nyo yung earlier verses, mas naunang verses, verse 3 and 5. Sabi po dito, Uzziah was 16 years old when he began to reign. O tika muna, Pastor, akala ko ba si Azariah pinag-uusapan natin? Remember, yung binasa nating verse kanina, sabi po dito, he was marvelously helped till he was strong. Okay? Bakit po ganon? Kasi ganito po, no? Ang ibig sabihin ng Azariah ay ano uli? Yahweh helps. Ang ibig sabihin ng Uzziah, Yahweh is strong. Yahweh is strong. So actually, si Azariah, saka si Uzziah, iisang tao. Mukhang ang nangyari ay itong si Azariah, yun talaga yung kanyang totoong pangalan, birth name, yun yung kanyang personal name, yung Uzziah, yun yung kanyang Facebook name. No? Yun po. Yun ang naging kanyang royal name. O sige tingnan nyo mabuti ito. Basahin natin tong details natin ito ni Uzziah. Uzziah was 16 years old. 16 years old. Same details. And he reigned 52 years. Same. His mother's name was? Ano pangalan na nanay? Jecoliah. Same mother? Come on.
Sinong tatay? So ituloy natin, verse 4. Verse 4, sinong tatay? And he did what was right in the eyes of the Lord, according to all that his father Amaziah. Same tatay? Come on, no? Same tatay. Tapos verse 5, same spiritual advisor. He set himself to seek God in the days of Zechariah, who instructed him in the fear of the Lord. Okay. So ibig sabihin, same person. Sino po uli? Azariah and Uzziah, same person. Mula po sa Yahweh helps. Ngayon po, ang na-emphasize na sa kanyang pangalan, Yahweh is strong. Bakit? Kasi habang tinutulungan ka ng Panginoon, mas lumalakas ka. Amen? Ito po, maganda tong detail na to ha. Tingnan nyo po, and as long, pakibasa na malakas yun, as long as he sought the Lord, God made him prosper. Wow. Ano raw po? As long as he sought the Lord, God made him prosper. So ano raw po talaga? Well, ang pinakamahalaga na isik natin sa buhay daw po natin ay ang Panginoon. Amen? Kaya nga po, di ba, alam naman natin, Matthew 6:33, seek God, and seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. So, kaysa lagi lang natin hinahanap yung tulong ng Panginoon, ang mas dapat mong hanapin sa buhay mo, ang Panginoon mismo. Come on, for as long as you seek the Lord, God will strengthen you. God will prosper you. Di ba sabi rin ng Panginoon sa Joshua 1 verse 8, di ba? This book of the law shall not depart from your mouth. Meditate on it so that you will be able to observe it. Tapos ano sabi ng Panginoon? Then you will be prosperous and successful. So ibig sabihin, itong mga verses na to, nagpapakita lahat na kung si Lord pinaprioritize mo sa buhay mo, kung ang Panginoon na hinahanap mo sa buhay mo, yung relasyon mo sa Kanya talagang pinapahalagahan mo, mas mararanasan mo ang tulong ng Panginoon. Amen? So kumusta ang ating prayer life? Kumusta ang ating devotions? Kumusta ang pagbubulay natin ng Word of God? Kumusta ang pag-worship natin sa Panginoon, hindi lang sa public worship, kundi private worship? Kasi po, as long as we seek God, the Lord will all the more help us. Amen? Sino ba ang nakaranas ng matitinding tulong ng Panginoon? Of course, yung malapit sa Panginoon. Hello, maliwanag po ba? So seek God. Pakisabihan yung katabi, seek God. Si Lord talaga hanapin natin. Na i-desire natin mas maging close tayo sa Kanya. Habang nilalapitan natin siya, habang magandang relasyon natin sa Panginoon, mas lalo natin siyang nararanasan sa buhay natin. Be a worshiper, kapatid. Be a daily worshiper. Nagwo-worship, nagpipray, nagpipraise, nagbubulay-bulay ng Word of God. Alam nyo, maganda po kung mayroon tayong, yung puso ba natin, lagi in tune, naka-align sa Panginoon. Amen? Amen? May challenge po ako sa inyo, ha? Bibigay ko kung assignment sa inyo, kung papatulan nyo tong challenge na to, ha? How about for the next 21 days? 21 na, bakit 21 lang, Pastor? Kasi sabi nila, pag nagawa mo ang isang bagay ng 21 days, magiging habit na. Magiging habit. So kung kaya mo ng 21, ibig sabihin kaya mo nang ituloy-tuloy. How about for the next 21 days? Talagang panindigan mo, magbabasa ka talaga ng Word of God, magde-devotion ka talaga. Magpe-pray ka talaga. Amen? Ito pa, for the next 21 days, araw-araw makikinig ka ng worship song. Kaya ba natin yon? Kaya ba natin? Personal, pwedeng naka-earphone ka, no? Pwedeng pinapatugtog sa TV, right? YouTube mo lang, magpatugtog ng worship para yung ating mga puso na i-in-tune sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, bago matulog o kaya pagkagising, ano po? So, seek God. Pakisabi po ng malakas, seek God. And you will be marvelously helped. Amen? Pangalawa po, mutual help. Pangalawa ay mutual help. Anong ibig sabihin ng mutual? Ano ibig sabihin ng mutual? Loves mo siya, loves ka niya. Okay? Hindi mutual pag hindi ka crush ng crush mo. No? Dapat, tama? Okay? Ang mutual, hindi dapat two-way. Tama? Hindi one way lang. No?
Okay? Hindi, pag ikaw lang nagmamahal, hindi mutual ang tawag doon, martir. Mali. Okay? So pag sinabing mutual, ano uli? No? Yung nga, di ba, narinig naman natin yung salitang MU. Ano ba ibig sabihin ng MU? Mag-un, di ba? So, kaya mutual understanding. Ibig sabihin, two-way. Right? Pag-isabi ulit ng malakas, mutual. Alam nyo, hindi lang natin kailangan ng marvelous help, kailangan din mutual help. Ibig sabihin na nito ay sa ating kapwa-tao. Natutulungan tayo pero tumutulong din tayo. Yun ang design ng Panginoon. Hindi ka puro pakabig, ikaw ay nagbibigay din ng tulong. Amen? Amen? At hindi lang din yung puro ikaw, yung tingin mo sa sarili mo, ikaw lang dapat tumutulong, tapos di ka naman marunong tumanggap ng tulong ng iba. Hindi ganon ang design ni Lord. Okay? Bakit ko po ba sinabi yan sa kwento ni Azariah? 2 Chronicles 26 verse 16. Tuloy natin ang kwento. Verse 16. But when he was strong, anong nangyari po? Grew proud to his destruction. For he was unfaithful to the Lord his God, and entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. Tignan niyo po ito Sino raw po ito? Si Azariah the king. Dahil po sa kanyang kasikatan at nantindinan, tiwala niya sa kanyang sarili, he was so powerful. Ito na nga po, naging presumptuous siya. Yumabang siya. Pati yung hindi niya dapat papilan, pinapilan na niya. Ito ang nangyari. Pumunta siya sa templo, tapos po, para magsunog ng incense. Ang pagsusunog ng incense, trabaho lang po ng mga priest, ng mga galing sa lahi ni Levi, na higit sa lahat, na of course, particularly galing sa lahi ni Aaron. Okay, so ano po ang nangyari? Verse 17. Basahin natin ang verse 17. But, come on, pag-ibasa ng malakas yan, sino po ang pumasok na bagong character? Azariah, the priest, went in after him with 80 priests of the Lord who were men of valor. Kaya kinumpronta siya. Okay, so mga kapatid, tingnan nyo mabuti ito May Azariah the king at mayroong Azariah the priest. Pareho silang Azariah, nagkaharap sila, nagkaazaran sila. At yan po ang kailangan nating bantayan sa buhay, Tandaan mo, hindi lang ikaw ang may tulong ni Lord. Hindi lang ikaw ang Azariah, may iba pa palang Azariah. Come on, hindi lang ikaw ang mayroong biyaya ng Panginoon. Hindi lang ikaw ang may anointing din ang iba. Hindi lang ikaw ang marunong, may dunong din ang iba. Amen? Hindi lang ikaw ang magaling, may iba pang magaling. Maliwanag po ba? Okay? Hindi lang tayo ang binibiyayaan ng Diyos, marami pang binibiyayaan ang Diyos. Hindi po pwede na tumaas ang pagtingin natin sa ating mga sarili, tapos nakakaligtaan natin, hindi lang ikaw yan. No one has a monopoly of God's help. No one has a monopoly of God's anointing. No one has a monopoly of God's gifts and graces. Wala po sa atin na mayroong monopolya na parang ikaw lang ang may-ari ng mga yan, ikaw lang ang bukod tanging pinagpala sa lahat. No, na porke ikaw yung maganda, ikaw na talaga at ikaw lang na bukod kang pinagpala sa babaing lahat. No? Na porke ikaw yung magaling na lalaki, parang ikaw na ang bukod na pinagpalang lalaki sa lahat. Di ba? Hindi po, hindi totoo yun. Kailangan natin, mutual help. Pag-isabi ulit ng malakas, mutual help. No? Amen? Tingnan nyo po dalawang Azariah nagkaharap. Sino ang kinampihan ni Lord? Azariah the king, Azariah the priest. Azariah the king, Azariah the priest. Sinong kinampihan ni Lord? Yung priest, tama? O bakit yung priest? Kasi priest. O siyempre, lingkod ni Lord yan. Do not touch the Lord's anointed. Ganun ba? No? Hindi po. Kaya po kinampihan si Azariah the priest kasi sa pagkakataong ito, siya ang nasa tama. Hello? Ang kinakampihan ng Panginoon kung sino ang nasa tama.
Amen? Kung nagkataon na si Azariah the priest pumasok sa palasyo na upo sa trono ng Azariah the king, ang kakampihan ng Lord siyempre, si Azariah the king. Pero sa pagkakataong ito, ang mali kasi si Azariah the king. Kaya ang kinampihan ng Lord kung sino ang tama, si Azariah the priest. Maliwanag po, kung sino ang gumagawa ng tama, yon ang higit na kinakampihan at sinasamahan ng Panginoon. Kung sino ang nagpapakababa, yon ang kinakampihan ng Panginoon. Kung sino ang mas nagyayabang, yun po ang nawawalan ng grasya sa Panginoon. Amen? Yun po ang nawawalan ng mga blessing ng Panginoon sa kanyang buhay. So yun po ang nangyari. Nagkaasaran nga sila. No? Hindi tayo tinawag ni Lord na mag-asaran, tinawag tayo magtulungan. We are designed to aid each other and not to annoy each other. Right? Yun ang ating design. So ano ang tamang attitude dyan, mga kapatid? Well, unang-una is for us to learn to receive help. Pakisabi ng malakas, receive help. Tumanggap ng tulong. Amen? Sinong gusto ng ayuda dito? Pumipila ba kayo? Pumipila ka, pastor? Di ba? Kailangan natin ng tulong. We should be humble enough to receive help. Kailangan natin i-recognize ang ating need sa ibang tao. Naniniwala ba kayo kailangan natin isa't isa? Come on. Naniniwala ba kayo doon? Kailangan natin ng tulong ng ating kapwa-tao. Amen? Ako po actually, ang kwento ng buhay ko, kwento ng napakaraming tulong. Pinagsama-samang tulong. As in, minsan nga pag nagpipreach ako, madalas. Ang suot-suot ko, galing sa kung sino-sinong tao. No? Yung gano'n yung sapatos ko, galing sa kay ganito. Yung t-shirt ko, galing kay ganito. Yung relo ko, galing sa... Pero hindi lang po yun. No? Nung ako ay nag-aaral pa sa Bible School, sayang nga no? Kasi po, pagka-graduate ko ng college, ng high school, dinala na ako ng Panginoon sa Bible School. Sabi ko nga po sa inyo, galing kami sa mahirap na pamilya, hindi ko nga alam kung paano ang pagkain ko doon. Basta pumunta lang ako sa Bible School, no? Paanong tuition, ganyan, no? Pagdating naman po doon, may sabagot na ng tuition ko. Tapos siyempre yung pagkain, of course, tumutulong na kapatid ko rin sa akin eventually, no? Pero nung nag-umpisa talaga ako, hindi ko alam, no? So, alam nyo, meron nga akong dati, meron po akong isang parang pouch, isang parang envelope na pinaglagyan ng mga sayang na itapon ko, no? Ebidensya ng mga tulong ng Panginoon sa akin. Kasi sa Bible School, meron kaming, ano ba tawag doon? Yung parang box na wooden. Hindi naman locker kasi walang lock. No? Ano ba tawag doon? Yung lalagyan ng mga... O basta yung mga ganon. Yung mga parang cabinet na open na nakapangalan. No? May pangalan ako, Rapi, ganyan. No? So doon nakalagay. Kung mayroong sulat sa'yo, ilalagay doon. Kung mayroong kang assignment na o paper mo galing sa teacher, na iba nabalik na sa'yo, ilalagay nila doon. No? Alam niyo po, from time to time, doon po nakakatanggap ako ng, halimbawa, sobre, may lamang pera. No? Siyempre, kukunin ko yung pera, panggastos, salamat sa Lord, itinabi ko yung sobre, inilagay ko doon sa folder na yon. Minsan naman, natatanggap ko sabon. No? Yung sabon na amoy yata nila, parang 3 buwan na yata ako hindi naliligo. No? Hindi naman, naliligo naman ako araw-araw, pero alam niyo, maliliit na bagay na gano'n, sabon. No? Yun. Tapos kukunin ko siyempre yung sabon, gagamitin yung pinagbalatan ng sabon, nilalagay ko doon sa envelope na sinasabi ko. No? Hanggang sa napuno yun, daming laman. Sabi ko nga sayang na itapon ko. No? Maganda sanang ebidensya na ito mga tulong ng Panginoon. No? Ako ay nag-aaral. No? At ang daming mga pinadalang tulong ang Panginoon. No? So salamat po talaga sa Lord. Okay? Tapos po, hindi lamang po yun. Hindi, siyempre, nakagraduate po ako, nasa ministry na po ako, hanggang nga po nagmasteral nga po ako dito sa Maynila. No? Nakapag-aral ako, alam nyo, yung lahat po ng kung ano ako ngayon, sari-saring tulong ng Panginoon. Of course, andyan, alam ko, nakikita ko marvelous help ni Lord sa ministry ko. Pero maliban dyan, kasi, yung pong, halimbawa, yung kung ano ako ngayon, salamat ng marami sa mga naging teacher ko. Sa mga teacher ko sa Bible School, teacher ko sa seminary, no, by the way, sa terminology ng mga pastor, ano po, pag sinabing seminary kasi sa masteral, sa graduate, saka postgraduate level yon. Ano po, pastoral doctorate. Anyway, yun po, no,
Na, ito po lahat na ito. Salamat sa Panginoon sa mga teacher ko. Sari-saring mga teacher. May mga Pilipino, may Canadian, may Americans. Sari-saring mga tulong ng Panginoon. No? So kung ano po ako. Pangalaw. Pero alam nyo, kahit na nakagraduate ako ng Bible School, kaya kong mag-preach. Nag-iilusyon nga ako noon eh. Sa totoo lang, nag-iilusyon po ako nung bago akong pastor dyan dito nga, sa Caloocan, sa 10th Avenue. Nung bago akong pastor po dyan, niisip ko, mababalitaan ng mga tao sa paligid. Kasi yung church namin noon, konting-konting nga ang miyembro, nung mga wala pa yata 30 nung pagdating ko dyan. Pero ang church, 45 years old na yata noon. Ano po? So, konting-konting. So, iniisip ko, sa loob-loob ko talaga, mababalitaan ng mga tao sa paligid na may cute na pastor dito, no? At magdadagsaan sila, no? Yun ang iniisip ko no? Malalaman. Kaso pambira, lumipas ang 1 taon, walang nangyayari halos, no? Hanggang sa doon na nga po ako nag-umpisa mag-pray, mag-fasting, naranasan namin marvelous help, ano po. Pero, maliban doon, nakilala ko nga si Bishop Uriel, no? Yun po yung isa sa man's help, mutual help, na pinigay ng Panginoon sa buhay ko, no? Na sa pamagitan ng kanyang ministry, pagdi-disciple, yung nga po sa cell group, ganyan, kaya nga po talagang na-revive at lumago ang church, no? Yun po, tulong ng ibang tao. Pakisabi ng malakas, receive help. Kailangan po nating magtulungan. Amen? Mga kapatid, kailangan nating tumanggap ng tulong ng ibang tao. Kahit sino pa po tayo, kahit ano ang marating natin sa buhay, always remember you will need others' help. Amen? Amen? Kahit na sino ka pa, kahit sabihin mong yumaman ka na, sumikat ka na, tumakbo ka sa eleksyon, nanalo ka, you will always need help. Especially you will need help from spiritual leaders. Ang isang help na hindi nyo po kailanman dapat isang tabi sa inyong buhay, at lagi nyong hinahanap ay tulong galing sa inyong mga spiritual leaders. You will never outgrow your need for a spiritual mentor. Amen? Lagi mong kailangan ng pastor. Lagi po nating kailangan ng mga cell leaders natin, ng mga ate at kuya, mga tatay at nanay sa pananampalataya. Amen? Itong si Azariah, yun ang nakaligtaan niya. Palibasa hari siya, parang tingin niya, hindi na niya kailangan yung pari. Hindi po, kahit hari ka, kailangan mo pa rin ng pari. Men, kailangan natin lagi ng mga spiritual leaders. Kaya po, pag tinutulungan tayo, tumanggap tayo ng tulong. Be willing to receive help. Amen? Pag pinagsasabihan tayo, lalo na may kailangang i-correct sa buhay natin, ano ang dapat gawin? Tanggapin mo yun kasi yun ay help. Amen? Tingnan nyo to nagsusunog siya ng insenso, dumating si Azariah, pinagsabihan siya kung sana nakinig siya, okay sana, kahit paano mapapabuti pa siya. Ang problema kung babasahin nyo yung mga sumunod na mga verses, habang pinagsasabihan siya ni Azariah, sabi niya, Hari, hindi dapat yung ginagawa mo, mali yan. Siya pa ang galit. Galit na galit siya. At habang nagagalit siya, tinubuan siya ng ketong sa noo. At naging ketongin siya magmula nung araw na iyon. Pinalo siya mismo ng Panginoon. So ano ang tamang attitude? Alam niyo mga kapatid, tumanggap tayo ng tulong at minsan ang mga tulong na kailangan natin, koreksyon. Hello? Kailangan nating nakukorek, right? Minsan gusto natin, minsan may sinasabi tayo, be with people who celebrate you. Yeah, salamat sa mga taong sineselebrate ka, hinahangaan ka, ina-appreciate ka. Pero it is not enough to be with people who celebrate you. Be with people who both celebrate and calibrate you. Hindi ka lang sineselebrate, kinakalibrate ka, kinokorek ka, binabago ka, itinutono ka, inilalagay ka sa hulog. Amen? Kaya appreciate your leaders. Pag nakakarinig tayo ng mga rebuke, appreciate them. Hindi yung tayo pa ang galit. Amen? Palibasa, in love ka. Pag napagsabihan ka, galit ka. Diba? Hello, may mga ganun. Of course, walang ganun dito. Ang babait nyo lahat Amen? Walang nagtatampo pag napagsabihan o tinamaan sa message. Ako na naman tinitira ni pastor. No? Wala pong ganun. Mababait tayo right? Pero alam nyo po, yun po talaga, isang tulong na kailangan natin sa buhay natin na mayroong nagko-correct sa atin. Amen? Be willing to receive help. Hindi porke ang galing-galing na natin.
ay hindi na tayo tatanggap ng help. Nito nga, di ba, itong nakaraang taon lang, yung nga po, yung isang sikat na pastor, dapat sana, no? Na dahil sa nagpalago ng church, sumikat, no? Bandang uli, pati yung hindi niya dapat papilan, pinapilan na niya, no? Hindi porke nagpalago ka ng church, magaling ka ng theologian, no? May mga authority dyan, may mga mas mahuhusay dyan sa'yo. Sana man lang natuto na kung may naisip siya, sana nakipagkonsulta, nagtanong. Kung tingin niya matalino siya, maghanap siya ng iba pang matalino din. Tama po ba? Okay? Kung tingin niya sa sarili niya matalino siya, di sana kinausap niya si Pastor Sandy. Diba? At nagtanong. Amen? Diba? Ibig sabihin, bakit? Kasi akala niya, ang talino, akala niya, ang galing-galing na niya. So yung conclusion niya, yun na ang kanyang pinaniwalaan. Bandang huli, si Yahweh ay hindi dapat kinikilalang Diyos at kaya dumating si Jesus para iligtas tayo laban kay Yahweh. Imagine that, no? Ganun ang kanyang turo, no? Bakit po sumobra ang tiwala na sa sarili at kapag po ganoon, nagdidelikado po tayo. Do not be presumptuous, do not be prideful. Mga kapatid, nagdidelikado po tayo. Maliwanag po, dapat handa tayo laging humingi o tumanggap ng tulong mula sa ibang tao. Amen? Kahit sino ka pa, learn to receive help. Tandaan natin, hindi naman natin alam lahat. Naniniwala ba kayo may blind spot kayo? Come on, sino naniniwala may blind spot ka? Na hindi lahat nakikita mo, tama? Kahit tingin mo ang lawak-lawak mo ng tao, kahit tingin mo ang talino mo ng tao, lagi kang mayroong hindi nakikita. Kaya magpakababa tayo lagi. Amen? Saka hindi porke magaling ka, ikaw na ang authority sa lahat ng bagay. Kung doktor ka, natural, makikinig ako sa iyo, authority ka sa doktor, sa medisina eh. Tama? Pero teka muna, pagdating sa Bible, mukhang dapat makinig ka sa akin. Hello, maliwanag po ba? Bakit kanya-kanya lang tayo ng authority? Right? Di ba, pag sinabing authority, sige, may kaso ka, sino ang authority? Sino ang hahanapin mo para makatulong sa'yo? Lawyer. Papagawa ka ng bahay, sino ang authority? Foreman. Foreman ba? Of course, engineer, architect. Tama? Tama po ba? Sila yung authority. Learn to recognize authority. Amen? Sa church, sino ang authority? Siyempre, ang pastor. Amen po, mga kapatid. Maliwanag po ba? Sa spiritual na bagay, of course, ang pastor. Amen? At yung inyong mga leaders. So, learn to recognize authority. That's how we receive help. Pakisabi ng malakas, help. Okay? Receive help. Number 2, give help. Magbigay ka rin naman ng tulong. Di naman puro ikaw tinutulungan. Amen? Amen po? Yun po yun. Kaya nga mutual help eh. Pakisabi ulit ng malakas, mutual. So ano ang tamang attitude? Dapat kasi itong si Azariah the king, obviously nakakatulong siya sa temple, di ba? Mayroon siyang lugar mayroon siyang papel sa bayan. Pero si Azariah the priest, dapat din nakakatulong din. Ganun naman talaga dapat. Tulungan sila kasi nga pareho silang asar, no? Pareho silang may tulong. Amen? Dapat din po ganun tayo. Tumatanggap tayo ng tulong, magbigay din po tayo ng tulong. Sino rito na i-encourage ka ng iba? O sana naman kapatid, hindi lang ikaw na i-encourage. Baka naman kasi ang dami mo ng encouragement na natatanggap, pero hanggang ngayon, pag nakikita ka nila, nakaka-discourage ka. Makawawa naman yung iba. Amen? Panahon naman na para ikaw naman mang-encourage, right? Right? O yung ba, ikaw na lang lagi nililibre. Sabihin mo naman, Lord, tulungan mo naman ako para makapanglibre din ako. Amen? Amen? Minsan kawawa yung mga cell leader. Halimbawa, cell leader, may 10 cell member, 10 yung iniisip niya na ilibre. Pero yung 10 na yon, hindi man lang naalala na ilibre si cell leader. Hello? Diba? Hindi po kailangan, kailangan maging blessing din ako. Pinagpipray ka ba ng pastor mo? Pinagpipray ka ba ng cell leader mo? Baka naman kapatid. Alam nyo, napakahalaga, tayo mismo, ipag-pray natin yung mga pastor natin, mga pamilya nila at mga cell leaders natin. Amen? Amen? Tinutulungan ba ng Panginoon ang pamilya mo? Amen? Mahal ba ng pastor ang mga anak mo? Yeah. Kayo po, kumusta po tayo sa pamilya ng pastor, sa mga anak ng pastor?
Hello, minsan po, alam niyo, ang napapabayaan sa church, ng mga miyembro, ng mga miyembro. Yung mga anak ng mga pastor at saka na matatanda na sa church. Anak ng mga matatagal na miyembro sa church. Anak ng mga leader sa church. Minsan taken for granted sila. Bakit? Kasi iniisip natin, anak naman ng pastor yan, anak naman ng church leader yan, anak naman ng mga inborn again na yung mga yan. No? Inborn again talaga, di ba? Mga inborn again na yan, di na nila tayo kailangan. Di po. Alam nyo po, tayo po kinakailangan na nagtutulungan. Baka nga po kayo, no, kailangan na mag-reach out mismo sa mga anak ng mga leaders sa church. Yung mga bata, yung mga kabataan, kasi po kayo mismo makakatulong sa kanila. Amen? Hello, maliwanag po ba? Help. Pakisabi ng malakas, help. No? Tumulong. Tumulong po tayo sa iba. Sa iba-ibang paraan, ang dami nating mabibigay na tulong. At tumatanggap din tayo ng tulong. Amen? Let me end with this, Sa Bible po, si Barnabas, di ba? Galing ni Barnabas right? Yung si Barnabas talagang son of encouragement. Matulungin, grabe si Barnabas, no? At isa sa talagang pangunahin na natulungan niya, si Paul. Right? Tama? Si Barnabas ang nag-connect kay Paul sa mga ibang apostol. Nung tawagin ng Panginoon si Paul para magmisyon sa mga Gentiles, sino ang kasama? Si Barnabas. Nako, talagang grabe po. Malaking tulong si Barnabas, no, sa mga tao, kahit po kay Paul. Kaya lang alam naman po natin ang nangyari. Nagkaproblema po at nagkasamaan actually ng loob at nagkaroon ng matinding argumento si Paul at si Barnabas. Tama po ba? Hanggang sa nagkahiwalay sila, magkasama sa ministry, magkasama sa church, nag-aaway. Sinong pinag-awayan? Si Marcos. Tama? Dapat si Marcos, right? Sa English, siyempre, si Mark. Pinag-awayan nila. Bakit? Kasi sabi ni Barnabas, dalhin natin si Marcos sa susunod na eleksyon. No. Hindi eleksyon. Mission, sorry. Dalhin natin sa susunod na misyon. Sabi ni Paul, wag natin siyang dalhin sa eleksyon, sa misyon. No? Bakit? Sabi ni Paul, wag nating dalhin si Marcos kasi nang iiwan . No? Ano bang ibig sabihin ni Paul doon? No? Kasi po, nung una nilang pagmimisyon, si Marcos, iniwan sila. So ngayon, nung babalik na sila, magmimisyon uli, parang gusto ulit sumama, sabi ni Paul, wag na kasi iniwan na tayo yan, magiging sakit pa natin ang ulo yan, magiging problema pa natin. Sabi niya, itong si Barnabas, palibasa, sentimental, people person, tapos pamangkin niya, son of encouragement nga no? So lagi niya, yung iniisip niya, sige, bigyan natin ulit ng chance. Isip Paul, iba, task-oriented. Diba? Tapos, iniisip niya, mahirap kasi pag ganyan. So practical si Paul practical. Tama? So bandang uli, yung dalawa, hindi nagkaintindihan, nagkaroon ng discussion. No? At sila ay nagkahiwalay. Kung tutuusin, pareho naman silang tama. Diba? Pareho naman silang tama. Pero alam nyo, ang liwanag po, kung sino ang tinitignan ng Panginoon na mas tama sa sitwasyon na yon. Kasi po, ang nakalagay doon sa Acts 13, and the brothers commended Paul to the grace of God. Si Paul po ang ipinagpray at sinugo ng kapatiran. Magmula po sa chapter na yon, hindi nyo na mababasa sa kasaysayan ng Biblia si Barnabas. Ano ang ibig sabihin? Tama yung kanyang sentiments. Tama yung kanyang... Kaya lang, mayroon siya nakaligtaan. Mayroong inilagay ang Panginoon na leader na sinugo para maging apostle to the Gentiles. At isinama siya doon. Right? Pero dahil nga po sa ang laki-laki ng naitulong niya, which is napakabuting nagawa niya, kaso dumating yung point na hindi niya na-recognize yung anointing ni Paul. Yung grace ng Panginoon kay Paul. Yung tulong na kaya pang ibigay ni Paul sana sa kanya. Sayang. Sayang. No? So hindi ka dapat lang pala nagbibigay ng tulong, tumatanggap ka rin ng tulong. Amen? Hindi lang tayo nagtuturo, nagpapaturo din tayo.
Hindi lang tayo nagko-correct, nagpapakorek din tayo. Amen? Mga kapatid, kailangan natin ang isa't isa. Amen? Pakitingnan nga po yung katabi. Pakitingnan, sige na nga, love you na nga. No? Sige na nga, I need you. No? Come on, come on. We need each other. Amen po! Tumayo na tayong lahat. Tingnan nyo po ang last verse natin, verse 23. Verse 23. Let me end with this. Verse 23. And Uzziah, of course, Azariah, slept with his fathers. Namatay siya. And they buried him with his fathers in the burial field that belonged to the kings. For they said, he is a leper. Alam nyo, sad ending of a very significant life sana. Di ba? Bakit? Saan daw siya inilibing? Alam nyo po, mayroon pong Tomb of David. Mayroon tinatawag na Tomb of David. Diyan inililibing yung mga hari sa lahi ni David na naging maayos ang paghahari. Pero pag inilibing ka sa karaniwang libingan ng mga hari, kahit isa ka pa sa mga apo-apo ni David, ibig sabihin nun kasi mayroong hindi maganda. At yun nga po, now, ang ganda-ganda ng kwento ng kanyang buhay, pero ito ang kinahinatnan. Bakit? Ang natatak, hindi yung siya ay successful, hindi yung siya ay strong, hindi yung siya ay sinamahan at pinagpala ng Panginoon. Ang natatak, he is a leper. Kaya mga kapatid, isa po talaga sa bagay na dapat nating tatandaan, we need help. The help of the Lord. Amen? Pero pag tinutulungan tayo ng Panginoon, maging humble tayo lagi. Lagi tayong magpatulong. At lagi rin tayong tumulong sa iba. Amen? Amen po? No? Tapikin nyo nga yung katabi nyo, yung kapatid, lalo na kung kasama nyo cell leader nyo, ngitian nyo naman, o pastor nyo, sabihin nyo, thank you po. No? I need you. No? Sabihin mo rin, sagutin mo rin, I need you din, kapatid. No? Kailangan natin ang isa't isa. Amen? Amen? Manalangin po tayo. Come on, let's pray. Hawakan natin ang ating mga puso. Patong natin ang ating mga kamay sa tapat nating puso. Lord, we need you. We need your marvelous help. And I pray, Lord, sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa aming mga personal na buhay, sa mga trabaho, sa iba pang mga areas ng buhay namin. Please, Lord, let us experience your marvelous help. Help us, Lord, to always seek you so that we can grow strong, so that we will experience more, Lord, yung help nyo sa buhay namin. And help us, Lord, to be of help to others as well. At ganoon din po, Panginoon, tulungan mo kami na talagang maging mabuti, mapagpakumbaba ang aming mga puso na laging nagpapatulong, Panginoon, and we will never have an independent spirit, presumptuous heart, Lord. Tulungan mo kami, ilayo mo kami sa mga ito. Help us, Lord, to give help and to receive help. Salamat po, Panginoon. I-value namin lagi ang bawat isa at laging maging blessing kami at maging blessing din po ang iba sa amin. Help us, Lord, as brothers and sisters in our churches in this network. Help us, Lord, to be mutual blessings to each other. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen at amen. Wow. Sige po, patuloy tayong mananalangin. Sabi nga ho natin, sobrang ganda. Sobrang ganda ng mensahe ng Panginoon, ano? Sobrang ganda ng biyaya po ng ating Panginoon. Habang nagsasalita po si Tatay, talagang hindi natin maialis po na magreminis ng mga nangyari po sa mga nakaraan. Mula po nung makonect tayo ng 2009, grabe po 16 years na tayong tinutulungan, ginagabayan ni Tatay sa ministry. Tagal na pala, 16 years na. Alam niyo ho, nung panahon ng 2009, nung pabalik-balik si Tatay Rapi po, twice a month pa po yun. Wala po talagang wala po siyang hinihingi, wala po siyang inaas, anything po sa atin. Sobrang voluntary po na nagme-mentor, walang bayad, Pag inaalala ko po talaga, para nakakahiya. And never pa naman tayo, hindi rin tayo sanay sobrang mag-honor sa mga taong tumutulong po sa atin. Alam niyo po, napakaganda ho pala talagang pangarapin po natin yun. Number one is, Lord, I want to become a good supporter. Gusto ko po, Lord, more than sa maging leader, gusto ko munang tumulong.
Kaya alam nyo po, yung mga nakasuporta po, yan eventually in the future, sila po talaga yung sobrang minomolde ni God na maging magaling na leader. Amen ho ba tayo doon? Kaya paalala po ito sa ating lahat, very timely, hindi pwedeng hindi natin kailangan nito. Kami rin po mga pastors, we need help. Amen ho ba tayo doon? O wag niyong i-assume malakas na yan, kaya niya na yan. Hindi po, hindi nga talaga darating yung pagkakataon na walang moment na hindi mo kailangan ng tulong. Laging kailangan natin ang tulong ng Diyos. Amen po ba tayo doon? Palakpakan din po natin the Passion of Jesus Christ Church Valenzuela. Sobra ko lang gustong i-honor din si Pastor Jeff, Pastora Maria. Kitang-kita ko po, mula po nang makonect din sila sa ating network, Pastor Jeff and Pastora Maria, napaka-supportive nyo po. Kahit dumaraan po kayo sa marami ring mga struggle at laban ng buhay sa church, never po kayong naging parang burden or what, pero grabe ho kayong nagpatuloy. So kitang-kita po sa worship team nyo po, ang nag-connect po sa atin dyan, si Pastor Junior Clemente. Pero sobrang kahit sa malayo po, tuntua po ako sa mga leaders nyo po. Grabe po kayo nagpapatuloy, grabe kayong tunay na nagmamahal sa Panginoon. Thank you Jesus, thank you God. Thank you Tatay Rapi, sa kila Pastor Sandy, na mga super friends natin, sa mga pastors nyo. Maraming salamat, okay? So let me pray lang po muna, ang leadership team nila Pastor Jeff. Pastor Jeff, punta na nga muna po kayo dito sa kasi Pastora Maria. Nakakatuwa, even yung anak niya po, even yung nag-lead, nakakatuwa po yung pamilya nila. So, gusto lang natin silang i-honor at ipanalangin. Amen. Grabe, i-meditate natin patuloy itong mensahe nito. Maging asaraya tayo, ng generation na ito na laging tumutulong. So, Pastor Jeff and Pastora Maria, salamat sa leadership nyo, yung paglilingkod nyo at pagtulong nyo sa mga leaders nyo. Karamihan, halos mga kabataan, time will come. Yung mga kabataan natin, bumebuelo lang yan, Pero huwag niyong kalimutan ng mga taong ginamit ng Panginoon upang tayo ay makarating sa lugar na kinaroroonan po natin. Taas natin ang dalawang kamay natin kila Pastor Jeff, Father God, we speak blessing, Panginoon Lord God, kay Pastor Jeff and kay Pastora Maria, Panginoon, sa kanilang leadership, O God, sa The Passion of Christ Jesus, O God, fellowship dito po, Panginoon, sa Valenzuela. Marami mga challenges pero never nilang ipinagkait yung tulong nila. Kaya, Panginoon, grabing tutulungan mo ang mga taong tumutulong at gumagawa ng tama at lumalakad sa iyong katwiran po, O Diyos. Even ang worship team nila, Panginoon, even mga leaders nila, O God, maraming salamat po, O Diyos. Kaya, Lord, naniniwala po kami, may naghihintay na mas malaking lugar sa kanila, O God. May naghihintay pa na mas maraming leaders sa kanila, O God. Palalaguin niyo po sila at pararamihin, Panginoon, na ang puso ay patuloy na nagnanais, laging tumulong, laging umabot sa iba, O God. Thank you so much, and thank you so much sa aming Tatay Rapi na walang sawang tumutulong sa amin, O God. Laging model namin siya in service, in gentleness, in humility po, Panginoon. Salamat lagi sa kanyang covering, Panginoon. Salamat sa kanyang guidance. Never pa kaming nagutom sa salita ng Diyos, O God. Laging busog kami, Panginoon. Every time na tumatayo po siya, kitang-kita po namin, Panginoon, yung anointing sa kanyang pagtuturo, yung anointing sa pagde-deliver ng word, O God. Nakikinabang po kami sa kung anumang bagay na ipinagkaloob mo sa Kanya. Father God, in the name of Jesus, sa bawat churches na narito ngayon, patuloy na tinatanggap namin yung challenge, O God, na patuloy na tumanggap ng tulong at tumulong sa bawat isa. So salamat po, O God, ng marami. Whatever we accomplish, whatever we receive, Panginoon, whatever we achieve, O God, we give you all the glory, praises and honor in Jesus' name. Amen at amen. Ako, magandang gabi po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. By May, babalik tayo. Muli po, maraming salamat sa suporta rin sa ating I Am Empowered Conference. Thank you.
Thank you so much. Sige po, anyayahan uli natin ang worship team po ng The Passion of Jesus Christ Church. Ano po, kamayan naman natin.